bigyan mo po sila ng conviction sa kanilang puso na palaging maging kasiyahan po nila namin, O Lord, ang pagdalog sa iyong mga gawain, lalo na, Lord, sa panahon na sa araw ng linggo, Panginoon. At sa mga kapatid namin na nandito, Lord, ano man po ang kalagayan ng kanilang puso, sila man po ay may nararamdaman, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng tunay na kagalingan sa kanila, Panginoon. Isiyo po ang mga nakakahadlang sa kanilang puso. At ganoon din po, Panginoon, sa pagpapasimula po ng aming gawain. Lord, malapit po kami sa iyo. Ikaw po ang pumikita sa aming gawain. Tulungan mo po kami, Panginoon, na aming puso ay maisentro po namin sa iyong mga mensahe, Panginoon. At damdamin po namin ang mga mensahe na nais mong iparating sa aming Panginoon. Lawaan po namin ito. At palagi po magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At ang aming pastor na gagamitin mo upang tumayo sa pulpito, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng wisdom sa kanya. Kung sa ganun, Panginoon, makahayag niya sa amin at nais mong mensahe ay parating sa amin, Panginoon. At ganun din po sa mga ito, O Lord, lumalayo po kami sa iyo, ang mga nalalapit naming gawain, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa amin, O Lord, provide mo ang pangangailangan mo at pakita namin ang tuloy na magkakasa, O Lord, na may raos sa aming mission anniversary ng ayos na katugunan lahat po ng mga pangangailangan. Lord, salamat po muli at ang lahat po ng ito ay aming inilalapit sa iyo na may kalakip na papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so pwede na po maupo ang lahat. At yung mga bata, doon na kayo sa labas. Ayan, si Ayon, susunod yan mamaya si Ayon. Okay, so habang wala pa po yung iba, ay tayo po ay dadako na po sa ating pong Sunday School. At buksan po natin sa 1 Peter chapter 4 verse 7 hanggang hanggang 11. 1 Peter chapter 4 verse 7 to 11. At ito yung isang bagay na dapat po nating pag-aralan sa panahon po natin ngayon sapagkat ito po ay kailangan. At mo kung yung baga gustong mag-electric pan dyan. Mabalin lata. At nakasaksak yan extension. Babalin nyo lahat ang lukatan. Kaya mo na pag baka malamig din. Kaya mo na sila magbukas na Okay, so basahin po natin. Ang sabi niya po dito, but the end of all things it is at hand. Be therefore sober in watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. Verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracle of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. At ang sabi niya po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a rolling lion, walketh about, seeketh whom he may devour. So ang nais ko po na pag-aralan po natin ngayong umaga pong ito, last days, last hope. Ano po? So stand still in the last days. So gagawin po nating part 1, part 2 ito. Kasi,
kumbaga, ang pag-aaralan muna natin ngayong Sunday School ay about patungkol po doon sa the last days, ano? Kaya po napaka-importante na sa buhay po natin, makita po natin ang kahalagahan ng nasa huling mga araw. Ano po? So tayo po'y mga nasa huling mga araw na. Kasi sapat kung atin pong makikita, bakit nasa last days na po tayo? Malapit na po kasi ang pagbabalik ng ating Panginoon. At pag malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, so kinakailangan po natin na maghanda. At kinakailangan po natin na makita ang ating sarili kung tayo po ba talaga handa na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba? So, but in the end of all these things, it as hand, sabi ng Panginoon. O sabi po dito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ibig sabihin, talagang no, basahin tayo ijay New Testament, especially doon po sa Matthew, makita tayo ijay signs of the times. Ano po? Na sa panahon po natin ngayon, naisurat dagijay sinyales nga asibigan ti panagsubli ni Apo Dios. Hello, ada kayo pa? Okay, so agdagan kayo. But the end of all things is at hand. Ibig sabihin, at datayon di pinaka naudin nga panahon. No datayon di pinaka naudin nga panahon. Kat kasapulan tayo nga agsagana nga talagan. Isagana tayo, ti sarili tayo, anytime, sumangpat ni Apo Dios. So, ito, Day, punta ka dun sa mga bata. Yan. Okay, so balik po tayo. Be therefore sober. Kunana, kayo nga'y mga pakahinahon. Okay? Pag sober, mahinhin. And what's unto prayer? Pag sinabing magpakainhin at magpakuyat sa panalangin, isang bagay na napaka-importante sa buhay po natin ay yung maging mapagbantay sa panalangin. Hello? Pag mapagbantay sa panalangin, kinakailangan na sa buhay Kristiyano po natin ay lagi tayong mag-pray sa Panginoon. Sapagkat hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the future. At anong sabi niya? And above all things, have fervent charity. Nasa una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibig, panagayat. Ibig sabihin, panagayat, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Di ba? Ibig sabihin, ang Panginoon, grace mayroong biyaya ang Diyos sa buhay po natin. Na pag tayo, sa dami ng ating mga nagagawang kasalanan, hindi na tinignan ng Diyos yung pagkakamali natin, kundi ang talagang nanguna sa kanyang buhay, yung pag-ibig niya. So ganyan din dapat sa buhay ng isang Kristiyano, yes, walang perpektong mananampalataya. Lahat naman tayo nagkakasala, lahat naman tayo nakakagawa ng mali, pero pag ang pag-ibig ang siyang nanguna sa buhay po natin, yung kasalanan, hindi mo makikita yan Bagkus, ang makikita mo sa buhay niya, kinakailangan niya na mabigyan ng pagkakataon. Ano ba? Use hospitality. Ano po? Na magpatuloy kayo sa walang pagbulong one to another without grudging. O, di ba? At hindi uso sa buhay Kristiyano na pag sinabing grudging, yung bulong-bulungan. Ano? Mahirap na ang isang tao ay gagawing pulutan or sasabihan, ganito, ganyan, si ganito, ganyan. Or meron tayong mga masasabi sa pagdating sa buhay Kristiyano ng bawat isa. So, isang bagay na dapat ma-practice ng buhay Kristiyano is yung
marunong tayo. Ano? Marunong tayo. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another. So sa ngayon, sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin na ang gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So even so minister the same one another. Ibig sabihin, paglingkuran sa bawat isa. Kaya nga, serve one another, yun yung laging itinuturo po ng salita ng Panginoon. Kaya kung kinakailangan mo ng kapatid na paglingkuran, tulungan para i-build up, nandiyan ka, willing ka. At ano pa ang makikita po natin dyan? Nagaya ng mabubuting katiwala ng masasaganang biyaya ng Diyos. Ano pa? So if any man speak, let him speak as the oracle of God. Na kung ang sino mang nagsasalita na gaya ng mga aral ng Diyos, kaya magsalita. Okay? At kung ang sino mang mga ngasiwa ay gaya ng mga kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay mapapurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Kaya nga kung meron man sa atin dito gusto na maglingkod sa Panginoon, hayaan natin kasi gusto niya nga eh. Ang mahalaga, nabibigyan niya ng kapurihan ang Diyos sa kanyang buhay. So, sa buhay Kristiyano po natin, kung yung kapatiran sa labas, nakikita mo na naglilingkod sa Panginoon, okay lang, hayaan lang natin, basta tama yung ginagawa niya para sa Panginoon. Ano po? Minsan kasi, may mga Kristiyano na kinukontra lagi yung ginagawa ng isang tao or isang Kristiyano na para din naman sa Panginoon. At isang bagay na dapat po nating makita. Now, 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, kayo'y maging mapagpigil. 'Di ba? Maging mahinhin, maging maingat sa lahat ng bagay sapagkat sa kapanahunan po natin ngayon ay maraming mga Kristiyano na hindi po nakukontrol yung sarili. Actually, hindi na po nakukontrol yung kanilang buhay. Kumbaga, okay lang sa kanila na gawin ang isang bagay na nagpapalayo sa kanila sa Diyos. Be vigilant. Kayo'y maging mga puyat. Hindi literal na puyat na alas 3 na ako matutulog kasi kailangan daw magbantay. Hindi. Dapat lagi tayong magpagmasid, mapagbantay sa ating sarili. Because your adversary, the devil, as a roaring lion. Tignan mo ang isang Kristiyano, pag hindi nabantayan yan, laging babanatan yan ng dyablo. Kaya nga tignan mo, di ba yung pusa, sabi na lang natin, kasi walang leon, pusa lang nakikita ko eh. Yung pusa, pag mayroong target yan, nagdadahan-dahan yan, hanggang sa medyo malapit-lapit na siya. Pag hindi niya pag yung kanyang target, hindi siya nabantayan, bigla niyang sasakmalin. Ganyan ang dyablo. Lalo kapag nakikita niya na ang isang Kristiyano laging nakatingin or laging active sa paglilingkod sa Panginoon, yan ang laging target ng dyablo. Kaya pag ikaw hindi ka maingat sa iyong sarili, pag hindi mo nabantayan ang sarili mo, tapos bigla kang nakita ng dyablo, pwedeng ikaw yung next target niyan eh. Hanggang hindi mo namamalayan, malayo ka na sa Panginoon. Walk it about, seek it home, he may devour. Sabi niya, gumagala at humahanap ng masisila niya. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Sa panahon na ikaw ay mainit sa paglilingkod, yun yung panahon din na ikaw ay binabantayan ng dyablo. Wala pong exempted yan, kahit nga ako na pastor, or kahit sinong mga pastor. Sila yung laging binabantayan ng dyablo. Kaya kahit ano na lang, pwedeng tuksuhin ng dyablo. Or walang exempted, pwedeng ikaw, ako, tayong lahat. Andyan ang dyablo eh, pwedeng gamitin niya.
Yung material na mga bagay, kayamanan, even mga kaibigan, gagamitin ng dyablo yan para mapalayo ka sa Panginoon. Di mo namamalayan, hindi ka na pala mainit sa paglilingkod. The last days, yan ang gusto ko na pag-aralan po natin. Part 1. Ano po? Ano sabi niya kanina doon sa 1 Peter? But the end of all things is at hand. Nasa panahon na po tayo ng huling araw na kung saan kinakailangan po natin maging maingat sa buhay Kristiyano po natin. Amen? Na kinakailangan po natin na tignan yung mga nangyayari sa ating paligid sapagkat maraming mga Kristiyano ngayon na hindi na nakikita na nasa mga huling araw na po tayo. Tignan po natin. 1 Peter chapter 4, sabi niya, hindi. So number 1 na makikita po natin dyan, in the last days, people live in the flesh. Ibig sabihin, sa mga nasa huling araw, ang mga tao nabubuhay sa kanilang laman. Alam nyo yung laman? Self. Baliktarin mo yan. Self yan. Sarili. Kaya nga po, napaka-importante na makita mo yung ating sarili sa Panginoon. Ayaw? Ipalit mo doon sa isang saksakan. Tingnan mo nga. Baka naglulos eh. Ilipat mo sa kabila. Ayaw pa rin? Palitan mo ng isang electric fan. Pag ayaw, hawakan mo yung extension kung may ground. Ayun, may electric fan dyan sa loob. Tignan mo yung electric fan. Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Tignan po natin. This know also that in the last days, perilous times shall come. Pag sinabi po nating perilous times, yung panahon na kung saan panganib ang naidadala. You see? Kaya pansinin mo ngayon na ang mga tao sa panahon po natin ngayon, nagiging worse sila. Amen? Hindi takot na gumawa ng mali. Hindi takot na magkasala sa Panginoon. Because this is the last days na ang tao mas lalong napapalayo sa Panginoon. Amen po ba? Verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Mas mahal nila ang kanilang sarili kaysa mahalin ang Diyos. Listen, pag sinabing mahal ng kanilang sarili, mas lagi nilang iniintindi yung sarili nila kaysa sa pag-iintindi sa Panginoon. Basta ako, okay ako dito, okay na yan. Ano pa? Covetous or covetous. Pag sinabing covetous, ito po ay maibigin. Saan? Sa salapi. Ano sabi po ng Bible? For the love of money is the root of all evil. Kaya nga tignan mo pag sinabing covetous, pag inasam mo yung isang bagay na pagmamay-ari ng isang tao, nagkakasala ka. Sana mapasa akin yung niya. Ganun ba? At tignan mo, pag meron kang inaasam sa isang bagay na hindi naman sa'yo, nagkakasala ka sa Panginoon. Kaya nga unang-una dyan na ginagamit ng dyablo, material things, especially money. Yes. Kaya tignan mo because of money, merong dapper. Because of money, merong magnanakaw. Kaya merong flood control.
Kaya corrupt. Because of money. Amen? Tingnan mo, walang tao na hindi umiibig sa salapi. Ang pera hindi kasalanan. Okay? Pero ang pagmamahal sa salapi, kasalanan. Nakuha nyo? Kasi yun naman ang ginagamit natin eh. Wala naman tao na hindi kailangan ang pera. Pero kung yan ang laging bukang bibig natin, magpalit na tayo ng muka at yung muka mo ilagay sa peso. Kanya, Dr. Arnold Dacumos. Imbis na Dr. Jose Rizal din na ibiso eh. Now, titignan po natin, curious boasters. Kayabangan. Ang tao madaming mayayabang sa panahon po natin ngayon. Napiling nila, umangat lang sila ng konti, mas sila na yung angat kaysa sa marami. No. Pag ikaw ay mananampalataya, ano ang sabi ng Bible sa James? Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ganyan ang sa tao sa panahon po natin ngayon. Ang dami na pong nagmamataas sa kanilang sarili, proud. Walang masama kung yung ibang tao proud sa'yo. But if you say, ganito ako, proud ako sa sarili ko. To God be all the glory. Amen? Sa Diyos, lagi ang kapurihan. Pero kung ako proud ako sa'yo, Brad. Okay yon, hayaan natin sila. Dapat lang din na matanggap mo kasi nakikita sa'yo. But don't say to yourself, always say, to God be all the glory. Amen? Ano pa? Boaster, proud, blasphemers. Alam nyo kung ano yung blasphemers? Yung mapagtungayaw, malalim pa rin. Blasphemers, ito yung ginagawa mo, sinasabihan mo ang pangalan or binabanggit mo ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ibig sabihin, Diyos ko po. See? Oh no, huwag natin gabihin ganon. Oh my God, ganon. My goodness, okay na yun. My God. Huwag mo sabihin ano pa? Isumpa ko pa sa Diyos. Huwag nating sabihin. Nalayo ti kayo kung ibaga. Hello? Ang tao ngayon wala nang pakundangan na gamitin ang pangalan ng Panginoon sa maraming bagay. Actually, sa ibang bansa, ano na lang sa kanila to eh. Para ano man tawag doon? Basta karaniwan na lang na salita na lang, di ba? Pag nanonood kayo ng mga Hollywood, Jesus Christ, sasabihin na lang nila. Kasi, ang tao, wala na pong respeto sa ating Panginoon. Next, disobedient to parents. Hello? Sa panahon po natin ngayon, ito yung panahon na maraming mga bata o maraming mga young people na hindi na sumusunod sa kanilang mga magulang. Kaya wag po kayong magtaka bakit iba ang mga bata noon sa panahon po natin ngayon. Because ngayon, nasa panahon na po tayo ng hindi pagsunod ng maraming mga young people. At young people, this church, tuturuan ka at didisiplinahin ka paano ka sumunod sa iyong magulang. Amen po ba? Kasi yun dapat ang kailangan. Kaya dapat masunurin lagi. Dapat laging marunong na makinig sa kung ano yung sinasabi ng mga magulang. Pero pag sinabi ng magulang huwag ka magsimba, doon ka lang mag-disobey. Pero kung sinabi ng magulang, anak, maglaba ka, maglinis ka bago ka magsimba, then gawin mo. Kasi, may natatamaan ba?
Okay? Disobedient to parents. Kaya kayong mga magulang, huwag kayong matakot paluin ang iyong anak. Kasi biblical naman ang palo. Amen po ba? Pero yung tamang palo, kaya nga ginawa ang puwet na makapal kasi talagang doon ang palo natin. Ano yung walang point? Oo. Karton. Kaya yung iba lang naman, kaya lang naman na uso yung, anong tawag nun? Yung bawal baluin. Yung child abuse. Kasi mali naman kasi yung disiplina ng iba. Kaya nga puwet, yung iba pinapalo sa ulo, pinapalo sa sakit saan, hanggang sa magpasa. Pero biblical, yung chastisement na part ng disiplina sa mga bata. Amen po ba? Kaya young people, pag wala ka pang asawa, papaluin ka pa rin ng nanay mo eh. Kaya ikaw, Arnold, dahil wala ka pang asawa, papaluin ka pa rin ng tatay mo. Kaya, kung ayaw mong paluin, sumunod. Amen po ba? Disobedience to parents. Ano pa? Without natural affection. Walang katutubong pag-ibig. Trust breaker. Ano pa? Na walang paglulubag. False accuser. Isa rin yan. Hindi mo nga nakita, sasabihin mo, sikat tinagtakaw niya. Jemay lang. Sika nga min tinakitak nga. Ngarimwar. Pero hindi naman siya. Ang tao mahilig mag-accuse eh. Incontinent, walang pagpipigil sa sarili. Ano pa? Fierce, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Mas gusto nila na magkasala kaysa mahalin ang gumawa ng mabuti. Kaya tingnan mo, listen, Christians, tignan mo ang tao, kapag kalukuhan, masaya. Pero pagdating sa makadiyos na mga bagay, naboboring. Pansinin mo po yan. Pag ang pinag-usapan nyo, yung buhay ng isang tao, pagdating sa kalukuhan, masaya tayo. Pero pagdating natin sa Word of God, naboboring ka na. Hanggat maaari gusto mo nang umuwi agad. Di pa nga tayo nagwo-worship. Iisipin mo na kailan kaya matatapos si pastor. Kasi, totoo po yun. Kung pwede lang bulungan yung pastor, 5 minutes ka lang mag-preach sa akin. Darating sa panahon, ganun na yun. Tao na ang magdidikta sa man of God. Pastor, 5 minutes ka lang mag-preach. Kasi, antok pa ako. Kasi, despisers of those that are good. Ano pa? Having a form of godliness but denying the power thereof. Akala mo banal. Godliness eh. Pag nakita mo, Kristiyano yan. Kasi pag nakita mo sa simbahan, okay naman, mabait. Pero pagdating sa bahay, akala mo, daming sungay eh. Wala naman dito. Wala dito. Pero sa iba, makaluhod mula sa harap, gaganyan dito, gaganyan, papunta doon. Nagpipray. Nagkukrus pa nga eh. Pero pagdating sa bahay, iyay ka. Di ka pa ilang nakastoy. Di ka pa ilang nakasjay. Kurang langan, tumayap amin nga plato kan. Kutsara. Listen.
Pero pag tinanong mo, mamati akmer, kiniapot Diyos. Ganun ang tao eh. Kasi, but denying the power thereof, from such turn away. For this sort they are they which creep into houses, sapagkat sa mga ito nangangapang sa mga bahay, nangangagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaeng haling sa lipos ng mga kasalanan. See? Grabe ano? Last days, ladies, young people, mag-ingat kayo sa mga kachat nyo. Pag sinabi makipagkita ka, huwag kang sumipot. Amen po ba? Boys, pag lalaki din, sinabihan ka, magkita kayo, huwag kang sumipot. Iba yun. Kasi maraming mga babae ngayon pinapatay. Manood kayo ng balita. Huwag laging... Ano ba yung pinapanood natin lagi? Active tayo sa mga music. Hawak mo ang beat lagi ang kinakanta mo. Ano ba? Laden with sins, led away from diverse lust, hinihila ng mga iba't ibang pita. Huwag kayong sumali sa mga alam nyo na mga yung nauuso ngayon na mga ginagawa ng mga tao, kumita ng pera. Kaya tayo nagda-download ng mga apps. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Totoo nga naman. Yes, ang dami nating alam sa maraming bagay. Pero pagdating sa Word of God, doon tayo bagsak lahat. Amen po ba? Active tayo sa mga nangyayari sa marami, sa paligid natin, pero hindi tayo active sa Word of God. Yan ang katotohanan. Because sa panahon po natin ngayon, in the last days, people or Christians depart from the faith. Yan po yung pangalawa. In the last days, people leave the faith. Una, ang tao nabubuhay sa laman. Pangalawa, ang tao iniiwan ang pananampalataya. Balik po tayo. 1 Peter chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith. Maraming mga Kristiyano na sa mga huling araw, iiwanan nila ang kanilang pananampalataya. Diba last week na pag-aralan po natin yung isang church, yung Ephesians, niya tinaaramid kanya da, imbati da jay first love da kiniapo Diyos. At sa panahon po natin ngayon, marami na pong nagbabago. Kaya tignan mo noon, nung wala pa lahat, ang tao mas minamahal ang salita ng Diyos. Pero ngayon, pahirapan na. Hindi mo na maakay. Giving heed
to seducing spirit and doctrine of devils. Ano pa? Makinig at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga ano yung nakasulat? Demonyo. Devil. Ano ba yung mga turo ng demonyo ngayon sa panahon po natin ngayon? Tignan nyo ha. Speaking lies and hypocrisy. Yung mga mapagpaimbabaw na mga tao, having their conscience searched with a hot iron. Verse 3. Listen, forbidding to marry. Turo ng dyablo ang bawal ang pag-aasawa. Sino ba ang bawal mag-asawa sa panahon po natin ngayon? See? Kaya magpastor ka, Brad. Kasi sa pastor, pwede ka mag-asawa. Power on. Pero, sa iba, What's that? sa iba, bawal. Okay. So nga, ngam, may salang ti asawaam. Masama din pag madami. Nyo. Forbidding to marry. Yung pare, binagbabawal ang pag-aasawa. So nga, pag ayaw mo mag-asawa, magpare ka, Brad. Bawal yun. The command and commanding to abstain from meats. Oh, listen. Ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Kaya, salamat Brad, Baptist tayo. Amen? Hindi bawal kumain ng karne. Mahirap pag sinabi ko, Brother Sai, wag ka na, mula ngayon, wag kang ulam ng baboy. Karning baboy, ha? Huwag ka mag-ulam ng karning manok. Kayat yung batikas dyan. Sino tadi kayat na? Awan. Kasi, kayat yung baboy latati siday nyo. Kasi, ipinagbabawal yung bawal pagkain ng karne, meats. Kaya da kami, adadagiti da do mga religion, nga kadwak ngay. Dangaminti, mayroon kaming association na halo-halo. One time, nagkatay yung kasama namin, gumawa ng dinuguan. Ni manmano lang matimang mangan gayam, ti dinardaraan. Tas yung iba, bawal mag-ulam ng baboy. Kaya, hindi talaga pwede. Ano ba? Pero sa atin, pwede. Baka na yun, bawal lang kayo Which God had Which God had created to be received with thanksgiving. Amen. Kung ano yung nandyan, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Ano pa? Of them which believe and know the truth. Number 2, number 3, in the last days, people listen to the false prophet or false teacher. Marami na pong nakikinig sa mga maling, mga propeta sa panahon po natin ngayon. Kaya Christians, huwag kang magpauto sa mga magagaling magsalita. Alam nyo, bago ko ituro sa inyo ang church, ano yung itinuturo ko una? Ano? Salvation. Anong silbi na kahit 10 taon ka sa church, kung hindi mo naman alam na ligtas ka, useless lang din. In other churches, sa ibang church,
magsimba ka, madaming pagkain sa church. Ganun eh. Magpangka na lang. Kasi, in other churches, sasabihin sa'yo, mag-church ka. May ayuda. Kaya kung gusto natin bawi tayo sa anniversary, doon madami. Huwag tayong magpauto pag magaling magsalita yan. Alamin mo muna kung yung itinuturo niyan tama na galing sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi marami pa rin mga Kristiyano na naniniwala sa ibang mga turo ng ibang mga kapastoran. Kaya tandaan po natin, in the last days, people listen to the false teachers or false prophet. Matthew chapter 24 verse 7 to 8. Ano sabi po ng Bible? For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines. Ibig sabihin sa panahon po natin ngayon, ano yung latest? Kung bakit nagmahal ang gasolina? Na dati 50 plus, ngayon 75, 74. Naalala ko yung mga grades ko eh. Mas mataas pa yung presyo ng gasolina kaysa sa mga grades ko eh. Ngayon nasa 76 na yon. Samantalang ako 75 lang noon. See? Tignan mo, sa ibang bansa, binigera yung Iran ng Israel at ng Amerika. Anong dahilan? Dahil gusto ng Iran, listen, gusto ng Iran gumawa ng malaking missiles at yun yung gagamitin para sakupin ang buong mundo. Pero ang galing ng Diyos eh, hindi talaga inaalaw ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga tignan mo, Amerika, Israel, magkasama. Kaya kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na ipanalangin ang Israel at Amerika na manalo sa Iran. Sumama na ang North Korea, sumama na yung kay Putin. See? Nation against nation. And kingdom against kingdom. Ano ba yung kingdom to? Kingdom. Tignan mo. Ang Iran. Ano ang ginawa ng Iran? Hinulugan ng bomba yung ibang mga malalapit na mga bansa. Kingdoms. Nation against nation. America versus yung kay Putin. See? Biblical eh. Ano pa? And there shall be famines. Listen. Pag sinabing famines, taghirap. Marami na pong naghihirap sa panahon po natin ngayon. Pumunta ka sa syudad. Akala natin minsan ang syudad, lugar ng may mga trabaho. Pero pumunta ka sa silong ng tulay. Nandun yung mga bata, nandun yung mga magulang nakatira sa ilalim ng tulay. Kaya mapalad ka pa rin dito sa probinsya. Amen? Nasa province, may sarili kang bahay. May sarili kang lupa. Tapos, naghahangad ng iba ang marami. Sana sa syudad ako. No? Walang masama kung may trabaho ka doon. Pero gusto ko na ipakita na sa panahon po natin ngayon, madaming nagugutom. And pestilence, you see? Ano ba yung pestilence? COVID-19. Ano pa? Mga sakit. Yung mga tanim natin, minsan, ginagapangan ng mga insekto.
ginagapangan ng mga nagsisira. Ano pa? And earthquakes. Lindol. Nauuso yan. In diverse places. Sabi nga lang. Pag sinabing diverse places, sa iba't ibang lugar, hindi sabay-sabay. Bigla na lang maririnig, uy, lumindol pala sa Pangasinan. Ay, lumindol pala sa Visayas. Ay, lumindol pala dito sa atin. Kasi, in diverse places. Then shall they deliver you up to be afflicted. Anong sabi niya? Kung magkagayon, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Tignan mo yung tao. Sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, listen, traitors. Kaya mahirap maging presidente eh. Pag gumawa ka ng madaming magagandang bagay, ipadadala ka sa ICC, Brad. Ano pa? And shall kill you. Sabi niya, and he shall be hated of all nation, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Malalaman mo na lang si kapatid lumipat na sa INC. Malalaman mo na lang si kapatid nasa iglesia sa ibabaw ng bato na. Bakit? Walang natutunan sa church. Bakit? Kasi nung nagpiprit si pastor, ang sama ng loob niya, syakmanin. Kasi, alam niyo po, pag ikaw ay talagang natututo at lumalago sa gawain ng Panginoon, kahit anong marinig mo, labas dito, pasok dito, labas dito. Pero maraming mga Kristiyano depart from the faith. Amen? Mas gusto pa nila na doon sila sa church na hindi sila binabanatan. Mas gusto ko doon kasi yung pastor mabait eh. Kasi pag ang pastor mabait at ayaw ipangaral ang kasalanan, mahirap po yun. Pag ang pastor lagi kang tinotolerate sa mga ginagawa mo, masama yan. Kaya magpasalamat po tayo na tayo, kinokorek tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Ano sabi po ng Bible? Be instant in season, out of season. Rebuke. Sabi niya. Kaya minsan pag napupuna ka ng pastor, huwag kang magalit. Magpasalamat ka pa. Amen po ba? Hindi yung, ako lagi napapansin ni pastor, bakit kaya? Hindi. Magpasalamat ka. And then many shall say unto you, look, here is Christ. Or there, believe it. Kaya pag may nagsasabi, bumalik na ang Panginoong Jesucristo, huwag kayong maniwala dyan. Ano pa? For there shall arise false Christ and false prophet. Where possible, they shall deceive many elect, and shall grow, and shall show signs and wonders and so much. Kaya pag meron kang nakikita sa church at TV, hahawakan lang yung ulo mo, gagaling ka na. Huwag kang maniwala doon. Kakampi nila yon. Yung ring, ang tawag nun? Pupunasan ka lang ng panyo, lalawayan yung panyo, tapos ipupuna sa mukha mo, gagaling ka na. Gusto ba natin yon? Kasi, false prophets, wag po kayong makinig.
Unang-una, we need to be serious in our Christian life. Kailangan maging seryoso ka na, kapatid. Tama na yung laro. Amen? Minsan kasi nilalaro natin yung buhay Kristiyano natin. We need to stand in our Christian life. Dapat maruto kang manindigan, tumayo sa iyong buhay Kristiyano. And we need to have a right standards in our Christian life. Pag ikaw ay isang totoong ligtas, laging nasa standard ka ng buhay Kristiyano. Huwag kang makigaya sa mga tao na alam mong wala sa Biblia. Huwag kang sumunod sa mga tao na alam mong hindi sinusunod ang Biblia. Pag Kristiyano naman yan, huwag mong sundin kahit Kristiyano yan kung alam mo hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Kristiyano merong mataas na standards. Amen? Merong mataas na dapat sundin pagdating sa buhay Kristiyano. Kaya pag nakikita ka ng maraming Kristiyano at meron kang mataas na standard sa buhay, mas marami ang sasaludo sa iyo. Huwag mong ibaba ang sarili mo pagdating sa maraming bagay. Amen po ba? Okay? Huwag nating hayaan. Kailangan nating manindigan, maging matibay, maging mapanuri, maging matalino, maging matapat sa paglilingkod, maging malago sa buhay Kristiyano, tama, at maging spiritual. The last hope, mamaya yan. Tayo po'y tumayong lahat. Let's pray. Once again, Father, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa natapos po naming Sunday School. Dalangin po namin ang iyong patuloy pa rin na pagkilos. Ikaw po ang siyang may taas sa aming buhay. Ikaw po ang siyang madakila. I-bless niyo po kami, Panginoon, at sa aming pagpapatuloy, ikaw po ang patuloy ng manguna, Panginoon. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. In Jesus Christ name we pray. Amen. Okay, so may I call the song leader? And let us sing one song. Ano po? Ano ba yun? Okay, tayo po umawit. Standing on the promises. First stanza, C. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Second stanza. Standing on the promises that did not fail. When the howling storm of doubt is fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing On the promises of Christ our Lord, bound to Him eternally by love's concord. Overcome
coming daily as the Spirit sword, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Ay, meron pa ba? Promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Opening prayer. Lord, once again, bigay po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. At Lord, maraming salamat po sa buong linggong pinotektahan niyo po kami. At sa aming susunod na activity, kayo na po ang bahala sa amin. At sa mga naririto po, blessing po kami sa susunod na linggo na aming harapin. At kayo na pong bahala. At sa mga hindi po nakadalo ay kayo na rin po bahala sa kanila at patuloy po silang protektahan at yun lang po ang sa amin talagang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ikaw ba sunditin? Yan. I pledge allegiance to the Bible. Yan, hawakan po natin ang ating mga Biblia at ilagay ang ating kanang kamay sa ibabaw. Mga walang Bible. Sige. Yan. I pledge allegiance to the Bible. Sundan niyo po ako. Ready, begin. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word, and I will make a lamp unto my feet, and a light unto my path, and I will hide its word in my heart, I might not sin against God. So, ayan. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib at basahin po natin sa I pledge allegiance to Christian flag. Ready, go. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands, one Savior, crucified, risen, and coming again with life and liberty for all who believe. Okay, pwede na po kayo maupo. Salamat. Kanino to? Yung mga Bible nyo, huwag nyong iwanan. Wala, Karen, meron ka na bang Bible? Meron, sarili. At sino pang walang Bible? Meron ka na Bible, Jalen? Wala. Bigyan mo nga si Jalen ng Bible niya. Dalhin nyo yan every Sunday. Kasi mahirap naman pag nag-re-recite tayo ng Bible, wala tayong Bible. Okay, so salamat. Wala pa tayong Christian flag kasi hindi pa ako nakabili ng flag. Pero sige, recite lang natin. Okay, punta po tayo sa announcement at habang dinidistribute ni Brother Dandan yung ating mga Where's Jeremiah? Asan si Jeremiah natin? Doon sa labas. Okay, so habang dinidistribute niya yung ating pong mga sobre,
Okay, so ang final na ating pong Right. ang tawag nito? Pinakaparehas ka. Tapos, Okay, so ang ating pong anniversary, kung hindi po magbabago ang Jeyo, ay May 30. So May 30 yung ating pong anniversary. Ang 27, 28, and 29 young people, ito po yung schedule natin sa youth camp or youth congress. Kaya maghanda-handa na kayo. Ano pa? Sa March 29, anniversary po ng Castañeda Main Church. And then April, anniversary din ng Ampusungan Main Church. So, magkakasunod po yan na Panay Harvest Bible Baptist ang merong anniversary. So, ang paghahandaan po natin, unang-una, yung ating nalalapit na Youth Congress, especially young people, maganda kayo. At yung ating nalalapit na 4th Mission Anniversary. So, inaasahan ko po na ang bawat isa ay maging aktibo sa ganitong bagay. At sino pa ba? Inaasahan po natin yung ating pong ibabaptize before ng ating anniversary. Okay, so yun po ang ating pong announcement sa ngayon. Kaya maghanda-handa na po tayo. Meron pa tayong 2 buwan na maghanda para po sa ating pong preparation sa ating pong nalalapit na anniversary. So, sisimplihan lang natin yung ating handa. Pero may mga naisip na rin ako, pero kailangan pa rin natin ng gulay. Kaya dagidjay lang kayo nga babasit pa lang, padakulin nyo ang di yung mga karkarnian nga dagos. Lalo ijay, banda na jay, nakitak jay lang ka ni Auntie Rosa dadakulan eh. Mabalin sa nagdadakkel pa imat. Pero nga Orion tayo nga dumakdakkel da pa eh. At dat sa pa jay banger. At kararagan tayo. Nyapay ba? Ang ano natin. So yung mga senior natin, yung mga tanim nyo, sobra-sobrain nyo niya. Gulayan tayo. No kumurang jay gata adamat dagi jay dadakkel nga galyang nga kuay nya galyang ba tawag jay ison sama jay pangpakpakan ti baboy jay no agkurang napadasak jay dadak samar idi awan ti masida ajay ti ginataan mi nagimas mat gayam di nga nagatol oy ano sa so, yun po ang ating pong mangyayari sa ating pong nalalapit na anniversary. At ano pa ba? Okay, so wala na siguro. Naibigay mo na ba lahat? Sige, tayo po ay tumayong muli. Tayo po ay manalangin para po sa ating pong pagbibigay. At hilingin po natin si Brother Cyrus para po manalangin. yan. Tayo sumandaling manahimik at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli pinupuri ka namin sa pinapasalamatan sa umagang ito, Lord. Lord, salamat po na
nandito na naman po kami upang sumamba sa iyo, Lord, magbigayan. Lord, sa mga kamay po ng mga kapagbibigay ay patuloy niyo po silang pagpalain, protektahan, bigyan niyo po ang kanilang daily needs at huwag niyo po silang pababayaan. Ganun na rin po sa mga hindi makapagbibigay ay kayo na pong bahalang pagprotekta pa rin sa kanila, malagan na kanila. Lord, sa pagpapatuloy na aming gawain ay kayo na pong bahalang manguna. Yun lang po ang samitalang sa taong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so habang nagbibigay, awitin po natin, Make Me a Blessing. Dan, ay sige. Sige, pwede na po yung maupo. Out in the highways and byways of love, many will stand. Carry the sunshine where darkness is light, making the sorrowing glad. Make me a blessing, a blessing. Pinatay niya. Power on. Audio Hindi input. lang pansin, mabilis ka na. Bilis pala. Be a blessing to some. Ayaw ko nang kantahin, mataas. Okay, so nataas pala yun. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tawagin na po natin ang choir. Jeremiah. Asa na si Jeremiah? Harap ka, Bray. All I once held there, build my life upon all this word reversed and war
bunganga niya sa... Okay, salamat choir. Salamat po sa bawat isa. Hindi mo lang makawit yung klaro. Okay, so salamat. Sige. At... Naman na. Tignan nyo yan, si Michael, mabilis ang kamay niya. Okay, so salamat. Andyan po yung dalawang missionary sa labas. Galing po yan sa missions. Mga missions po nila. Ang tawag sa kanila ay The Preachers Riding in Tandem. Tama ba? The Preachers Riding in Tandem. Okay, so we pray. Lagi po natin pag-pray sila sa gawain na mas gamitin po sila ng Panginoon at mas lalo po silang lumago ang gawain po doon. At maging dito po sa atin, ano po. Kasi yesterday, ako po ay nagbahay-bahay sa mga bahay nila dyan, sa bayanihan. May mga naturuan po ako na 4 na bahay, and then pagdating po ng hapon, dito naman sa part dito. At pag-pray po natin, maka-follow up man tayo ng kahit 2 at madagdagan yung ating mga Bible studies. At before yung ating anniversary ay magkaroon po tayo ng mga bisita na kung saan ay matuturuan po natin. Okay, so this morning, tayo po ay pupunta na sa second part ng ating pong lesson kanina. At muli, hilingin ko po ang pagtayo ng bawat isa at sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng bersikulo. Dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 7 to 11. At kahit meron tayong nakalagay na mga tawag niyan, verses sa harap, buklatin po natin pa rin ang ating mga Bible, para masanay po tayo. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 7 to 11. Sabay-sabay po nating basahin. Ready now, verse 7, ready now, read. But the end of all things, let us stand. Be therefore sober and watch unto prayer. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use your hospitality one to another without grudging. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things he may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Let's pray. Once again, Father, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong nabasa. Dalangin ko po ang iyong patuloy na pagkilos. Tulungan niyo po kami. Dalangin po namin at gabayan niyo po ang bawat isa. At dalangin po namin, O Lord, na ang iyong mga salita ang siyang magbigay sa amin ng encouragement. Tulungan niyo po kami. Ito po ang aming samod dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Jeremiah, halika rito. Pumasok sa loob. Pumasok. Okay, so kanina napag-aralan po natin yung first part ng ating pong lesson about doon sa last days, last hope. Stand still in the last days. Yan po ang tema po natin. Pero ang title po ng ating pinag-aaralan, Last Days, Last Hope. Pag sinabing last days, parang hindi nakikita. Ang last days po natin, ito yung mga nangyayari sa panahon po natin ngayon. Sapagkat nandito po tayo sa tinatawag po natin na perilous times. Na ang po natin ngayon ay kung saan ay puno-puno ng kadiliman.
punong-puno ng kasamahan, punong-puno ng mga bagay dito nakakatuwa sa harapan ng Panginoon, punong-puno ng kung saan ang maraming mga Kristiyano humihiwalay sa pananampalataya. At yun yung dapat po nating makita na sa buhay Kristiyano ay tignan mo yung sarili mo kung ikaw ba ay malapit sa Panginoon, ikaw ba ay nalalayo sa pananampalataya sa Panginoon. So, stand still in the last days. Amen? Kinakailangan mong manatiling nakatayo. Kinakailangan mong manatiling naninindigan sa pananampalataya na meron ka. Kanina, napag-aralan po natin, the last days, number 1. Ano yung number 1 po natin? In the last days, people live in the flesh. Ng tao na bubuhay sa laman. Nandyan yung boasters, nandyan yung pagmamahal sa sarili, nandyan yung disobedience to parents, nandyan lahat yung mga bagay na hindi po maganda sapagkat yan ay dapat talikuran ng maraming Kristiyano. Huwag mong mahalin ang pera, covetous, wag kang mag-blaspheme sa Panginoon. Nakakalungkot na sa panahon po natin ngayon, people, ng tao, nabubuhay lamang sa kanilang sarili. Amen? Nabubuhay lamang sa kung ano yung gusto nila sa buhay. At hindi po sila nabubuhay sa kung ano yung nais ng Panginoon. Kanina, napag-aralan din po natin, the second point po natin, in the last days, people live the faith. Iniiwan nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ano sabi niya kanina? And now the Spirit expressly that in the latter times people shall depart from the faith. Amen. Iniiwan nila yung pananampalataya. Susunod yung doktrina ng Pablo. Ano ba yung mga doktrina na pag-aralan natin? Pinagbabawal ang pag-aasawa. Pinagbabawal ang kain ng mga ani. Ang sabi niya, yun ang nakasanayan ng mga Hudyo. Ang tanong ko naman, Hudyo ka ba? You see? Kasi batas daw in the Old Testament. Old Testament po yun. Nasa New Testament na po tayo. Amen? Speaking lies and hypocrisy, having their conscience searched with a hot iron, forbidding to marry, commanding to abstain from meats which God had created. What? To be received. Amen? With thanksgiving, na dapat merong pagpapasalamat. Kaya walang blessing or walang mga bagay na hindi dapat bigyan ng pasasalamat. Sapagkat lahat ng bagay na yan, binigay ng Diyos yan. Ano pa? In the last days, people listen to the false prophets or false teachers. For nation rise against nation, and kingdoms against kingdoms, and there shall be famines. Napag-aralan po natin yan kanina. At ano sabi niya sa Matthew chapter 24 verse 11? And many false prophets shall rise and shall deceive many. Alam niyo kung ano yung nauusong doktrina ngayon ng mga Baptist? Na katuwaan lang naman. Katuwaan lang naman. Calvinism. Alam yung Calvinism? Kalbo. Salamat talaga, Uncle Rumi. Buo pa dito eh. Yan na dumawanan. Buo pa eh. Uncle Oscar, buo pa eh. Pero mas okay yun na doktrina ha. Pero yung Calvinism, yun ang mali.
Kaya huwag tayong makinig sa mga pastor na itinuturo nila na no, maisalakan ka kasapulam nga agaramid ka pa'y tinaimbag. Huwag tayong maniwala doon. Huwag tayong maniwala na si Kristo, pag itinuro nila na si Kristo pumunta sa impyerno, hindi, huwag kang maniwala. Kasi false prophet, false teachers, amen? Bawal, pag madaming bawal, mali yan. Isa lang ang bawal sa atin, amen? Ano? Kasalanan. Pero pag pinagbawal ng doktor na huwag kang mag-ulam ng karne, huwag kang mag-ulam. Kasi nung mangan ka at ma-high blood ka, talaga nga bawal. Doktor nagsabi nun, ano? Pero adaking kalatan, no kaya't mga umunag, sida kalatate, high blood, pang pa-high blood. Walang bawal. Pero kung sinabi ng doktor mo, huwag kang kumain kasi ma-high blood ka, eh kung gusto mo pang mabuhay na matagal, kumain, huwag kang kumain. Amen? Nakuha nyo? Now, balik na po tayo. Last hope. Sino ba tong last hope natin? Na ang tao kinakailangan na sa panahon po natin ngayon, maintindihan na mayroong dapat isang pag-asa, na mayroon dapat tatayo, na meron dapat isa na kung saan yon ang dapat sundin ng maraming mga tao. Especially sa atin na mga Kristiyano. Amen? Na tayo galing doon sa buhay na kung saan makasalanan, pero tayo po ay iniligtas ng Diyos. And thank God, hindi po ang Bible Baptist Church, but Christ kung bakit po tayo naging mananampalataya. Amen? Nandito lang tayo, not because of the name of Harvest Bible Baptist Mission, but we here because of God, because of Christ. Amen? Naligtas ka by the grace of God. At yun yung dapat naindigan. Amen po ba? Ang pinaka-last hope ng bansang ito or ng mundong ito, walang iba kundi ang Panginoon. Ano pa ang makikita po natin? They need Christ. Amen? Kailangan nila si Kristo. And even us, we need Christ. Na kahit tayo mananampalataya, kailangan pa rin natin si Kristo sa buhay po natin. Sapagkat people or some Christians depart from the faith dahil nawawalan na po sila ng pagmamahal sa ating Panginoon. Christ is our hope. Amen? Wala tayong ibang pag-asa maliban sa ating Panginoon. Ano sabi po? We need to pray. We need to preach the gospel. We need the word of God na dapat ipangaral sa mga tao para po sila ay maligtas. Kaya nga po, sabi ko sa Panginoon, sa notes kung nabasa nyo, panahon na para magtanim at malapit na ang tag-araw. Soul winning, ang pinaka-iisang pag-asa na dapat ipangaral na si Kristo ang tagapagligtas para po mabago ang kanilang buhay. Kung hindi nila tanggapin ang Panginoon, kung wala sa kanila si Kristo, hindi mababago ang kanilang buhay. Dati, nung wala pa sa iyo, Panginoon, nandiyan ka lang, walang direksyon ng buhay, walang patutunguhan ng buhay. Pero nung naligtas ka at alam mo na sa langit ka pupunta, thank God, merong direksyon ang buhay na meron po tayo. Yung anong sabi po ng kanta? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan pupunta. Marahil nakalimutan ko na eh. And thank God, merong Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo.
Mark 16:15, and he said unto them, Go ye all the world and preach the gospel to every creature. Amen? Kailangan na humayo at ipangaral sa buong mundo ang salita ng Panginoon. Iso nga, adda iti missionaries tayo, adda dagiti papastor, nga uray no kapudpudutan, adda da nga magmagnada, tapno ipangaral ang salita ng Panginoon. Kasi, napadasak mo dayta kakabsat, nung ako nag-uumisa lang, nung ako idagrugrugi akpay, awan motor, awan amin, magmagna. Napadasak pa, yadda kami syudad, nagpudot, magmagna ka, kating nga antipudot, kapudutan, naka-Amerikana ka pa eh. Kasi, tapos makitam dagijag laklako ti balot, naka-Amerikana mo ti JSM. Hindi po biro yon. Hindi po ako nagbibiro, totoo po yon. Pag pumunta ka sa SM, dagijag laklako Jerwar, naka-coat. Tapos na kami, magmagna kami, nakagam ti Bible. Tapos ti pukis mi, kas, white side wall, kunada. Tapos, kas lang nga, baboy nga. Tapos, detail lang. Grabe nga training, kunak. Kasla kayong pinagbiyak na santol amin nga kakadwa nga. Tapos, nakapuraw, amoy di Mormons. Liga, kasjay ti uniform ni. Ngam tip ang pagkahibahan lang po. Awan ngay jay nangisit. Yung plate. Kasi pag meron kaming ganon, hindi mo malalaman kung Baptist yan o Mormons yan eh. Tapos agsabat kami. Paimbaglakad din, ang pagkakaiba pa namin, kami Pilipino. Sila Pilipino tapos ibang bansa. See? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen? Kahit magutom yan, mangangaral pa rin yan ng salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa buhay Kristiyano po natin, matuto tayo na mangaral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, Go ye therefore and teach all nation. Ano ba? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Bautismuhan sila. Maliban dyan, verse 20, ano pang kasunod? Ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin at ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumama sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga, meron tayong tinatawag na follow-up or discipleship. Kaya nung tinuruan kita, hindi lang tinuruan basta, meron pang kasunod yan. Bible studies, follow-up, discipleship. Napadasan yun ba, Jay? Naganak ka kat, naganak ka, ininpulwak mutan, bahala ka nga, biyag ta sarili mo. Awan mantikas, Jay eh. Uray tupay aso no ganakat ikarga na di safety padidiin mo. See? Next. We need Christ. Number 2, we need church. Amen. We need home. Not only hope, we need the church. We need home. Pangalawang tirahan mo ang church. Amen po ba? Pangalawang tahanan mo ang simbahan. Why? Kasi maliwala ka man o hindi, sa ayaw mo at sa gusto mo, kahit nasa langit tayo, magkakasama pa rin tayo. Kaya maniwala kayo sa akin, young people, Christians, wala kang ibang pamilya maliban sa pamilya mo sa laman, simbahan. Kahit ayawan mo ako, magkikita at magkikita pa rin tayo sa langit. Amen? Amen po ba? Iyon ang maganda. Hindi naman nagpangit mat kay bahala ka.
nagkita tato dyan langit, nagkita da. Kung mahirap yung ganun eh. So, sa mundong ito, kailangan natin ng church. Amen po ba? Nakakalungkot lang na yung iba, ayaw nila ng church. Young people, pag pinagalitan ko kayo, dinisiplina ko kayo about sa inyong buhay Kristiyano, magpasalamat kayo. Amen? Walang pastor na ayaw mapahamak ang kanilang membro. Even Christians. Ang tahanan, kumakain ka. Pero ang church, spiritually, kumakain ka din. Kaya pag sinabi ng tatay, agawid kayo, mangan kayo, mapan kayo. Amen? Ngunan jay preacher idirabi, siya kano jay spiritual father. Tanggapak jay, wag nyo lang akong tawaging father. Kasi iba po yun. Nagrigat niya, Father John Mark. Nagbagak. In the church, we learn. Amen? In the church, we grow spiritually. In the church, we serve. Kaya tandaan po natin, sa loob ng church, lalago ka, matututo ka, makakapaglingkod ka sa Panginoon. Kaya saan na tayo? Mahalin mo ang church kung saan ka naturuan ng kaligtasan. Amen? When, kahit saan ka mapunta, kahit saang lugar ka, Harvest Bible Baptist Mission. Hebrews 10:25, huwag nating kalpabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na ang nalalapit na ang araw. Kaya wag mong katamaran ang church, kapatid. Sa panahon po natin ngayon, ang dami ng mga simbahan ang nagsasara. Tapos sasabihin pa, nagbayag ni pastor nga kasaba, sapay kumata, iksian namat. Minsan ganun ang tao eh. Amen? Yes. Tingnan ko nga, baka lumagpas na tayo sa oras eh. Sa balik tayo kanyak, imbis nga pastor, masida. Assembling ourselves together as the manner of some is. Amen? Magpasalamat ka sa Panginoon na meron kang iglesia, na meron kang church, na minamahal ka. Amen? Then number 3, siyempre no number 3, diyan pinaka-excitement nga puntos, apay. Siyempre no number 3, malmalpasan eh. They need Christ. Number 1, they need Christ. Christ is our hope. Number 2, they need church. Church is our home. They need Christians or other Christians. We need help. Amen? Kailangan natin ng bawat isa. So this church, nandito na tayo. But we need other Christians or we need other churches na dapat yun ang ating magiging katulong sa buhay Kristiyano po natin. Amen? Mahirap po na hanggang dito lang po tayo sa church na ito. Kung meron tayong sasakyan, kung merong anniversaries, kung merong mga conference, gusto ko kasama kayo lahat eh. Pero pag-pray natin, pag yumaman si Brother Cyrus sa si Brother, napakabili sila ng sasakyan. Libre tayo. Ako, kahit ayaw ko na lang, wag na. Kung mahal lang din ang krudo nyo. O, maglakad na lang. Pero kung bibili si Cyrus, okay yun. Kasi unang-una, siya na ang magpo-provide ng diesel. Siya pa yung magmi-maintenance. Ako makikisakay lang, libre pa. O, di ba? Kaya,
Pero kung mahal talaga ang gasolina, mahal ang krudo, wag na lang. But listen, we need other Christians. We need help. Kailangan po natin ng tulong. Hindi barkada mo. Amen? Yung barkada mo na maglalayo sa'yo sa Panginoon. Kundi ang kailangan mo, mga kapatiran na mag-i-encourage sa'yo para maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ko, young people, ang barkada, iiwan ka niyan. Pero yung kapatiran mo sa church, mananatili kayong magkasama niyan. At never kanyan iiwan. Amen? Pag meron kang pera, madami kang kaibigan. Pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Pero sa church, sabi nung kanta na kinakanta ni Arnold, maging sino ka man. Maging sino ka man. Ano ba yung kanta na yun, di ba? Gustong-gusto niya yun eh. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Tuloy na natin. Huwag na nga lang, baka matuloy pa sa kantahan yun eh. We need help. We are encouraged. We are challenged. And number 3, we are enlightened. Amen? May encourage ka eh. Yung makita mo pa lang ito, na dati hindi nagsusunglid, na dati hindi umaawit, na dati hindi nagtuturo, pero nandito, tumatayo, ginagawa yung ministry para sa Panginoon. Amen po ba? Na yung dati, yung bata na pasaway, pero naligtas, natuto at lumago at naggamit sa Panginoon. May encourage ka eh. Dito lang yan. Paano pag lumabas ka pa? We are, na-challenge ka, nai-enlighten ka, sapagkat nakikita mo yung buhay ng bawat isa. Christians, in our conclusion, we need to awake. Kailangan mong magising. Amen? Pag inaantok ka, yugyugang takaabay mo, tamariing. Pag Kristiyano ka, kailangan mong magising ka sa buhay Kristiyano mo, para gawin mo yung mga bagay para sa Panginoon. Di so nga no makikita kaskas ni kaduam. Sober na. Ringam. Baglanog tulog sa buhay Kristiyano. Amen? Ephesians 5:14, wherefore he saith, awake. Okay? Thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Amen? Oh. Arise. Awake, thou that sleepest. Kagigising mo lang, inaantok ka ulit. Ganon. So nga, para hindi po maiwasan ng antok sa mga susunod, kamukmat kasi no, pumudpudot ti panawanan, makaturturog ka nga eh. Kaimasan. So ano, sumrat ti pa nagpupudot, ti start ti service tayo alas 7. Amen? Mag-uumpisa tayo sa 7 o'clock in the morning. Siguro, kasi medyo taglamig pa yan eh, konti. Knowing the time that now is the high time to awake out of sleep. And now is our salvation nearer than we believe. Amen? We need to aware. Kailangan nating mag-ingat. Therefore, 1 Thessalonians 5:6, therefore let us not sleep and do others, but let us watch and be sober. Yung word na watch, hindi yung relo Mapagbantay, mangagpuyat at mangagpigil.
We need to aware. And then, number 3, we need away. Lumayo. Saan? Romans 16, 17, 18, now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Amen? For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belief. Amen? Kapag nakikita mo na yung pastor materialistic, hindi nabubuhay para sa Panginoon, humiwalay ka na. Okay lang yung pagiging malaki ang tiyan ko kasi normal na ito eh. Ang mahirap nun, pinagsasacrifice ko kayo, tapos nakita nyo, baro dilugan ni pastor ah. Tapos, pinagsacrifice ko ulit kayo, ni duwa tilugan ni pastor ah. Ay, yun ang mali. Amen. Maraming ganun. Maraming ganun. Wag sanang maging ganun ako. Kaya sabi ko, kahit kayo na lang magkasasakyan, total, mahal naman ang krudo. Mas gusto ko pa na magkaroon tayo ng malaking building or magkaroon ng sariling lupa na merong tatayuan ng building. Amen? But before that, may mga missions tayo and hoping and praying na madagdagan yung ating commitment sa mission. Para sa ganon, i-bless tayo nagi ng Panginoon. Amen? I believe in mission or in giving mission. Or mission giving, sorry. Kasi ako din sinusuportahan ng maraming simbahan. Kung bakit tayo nananatili sa gawain. So Christian, we need to awake, we need to aware, we need to away. Amen? Wag away. Mali yun. Kasi pag away, lumayo. Pag away, malapit sa gulo. Okay, so tayo po tumayong lahat. That's all. And thank God, tayo po ay manalangin.